Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pinakamalakas yung resistensya sa mga manok ko dito at ano naman yung mga manok na merong pinakamahinang resistensya sa sakit. Isa sa mga subscribers natin mga ka-farmers ang nag-message sa akin kung ano nga ba yung mga manok na merong pinakamalakas na resistensya o yung hindi sakitin at ano naman yung mga manok o lahi ng manok na nandito sa manukan ko yung pinakamahina ang resistensya. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Let's go! Una mga ka-farmers, tatalakayin natin yung may pinakamalakas na resistensya ng manok na meron ako dito sa aking manukan. So unang-una mga ka-farmers ay itong mga oriental fowls o yung mga native na mga manok na nandito sa Pilipinas. Example na dito mga ka-farmers, itong mga manok natin na asil, meron tayong Shamo at yung mga native na mga manok. Malakas yung resistensya talaga nila mga ka-farmers at hindi sila agad tinatamaan ng sakit. Kung magkakasipon man sila mga ka-farmers ay madali lang din itong mawala kahit na hindi gagamutin. Example na dito mga ka-farmers, itong nagawa kong upgraded native chicken. Ito ay oriental fowls at ito ay ni minsan mga ka-farmers hindi ito dumaan sa sakit, hindi nagkakasipon at kahit pa iba-iba yung panahon katulad ng umulan at biglang iminit. So yun talaga mga ka-farmers, yung mga ibang klaseng manok ay bigla talagang tatamaan ng sipon. Pero ibahin nyo itong mga asil, yung oriental o itong Shamo natin o upgraded native chicken dahil hindi agad sila tinatamaan ng sakit. Especially kapag nabibilad sila ng araw, kayang-kaya talaga nila, yung resistensya nila malakas yung resistensya nila. So hindi tayo mamumroblema dito mga ka-farmers sa breed na ito. So ito yung isa sa mga may pinaka malakas na resistensya na manok dito sa ating manukan. Alright? At ang pangalawa naman mga ka-farmers na may pinaka malakas yung resistensya ay itong ating mga puti. Ito yung ating mga white leghorn. So napakalakas yung resistensya ng mga manok nito mga ka-farmers. Meron akong manok dito na running 4 years old na, nangingitlog pa sila at hindi masyadong nagkakasakit sila. Although merong nagkakasakit, nagkakasipon, pero kusa naman lang itong nawawala. So yan mga ka-farmers, napakagandang mga manok ito, especially dahil ito ay crossbreed na mga manok, kaya napakalakas yung resistensya nila. So isa pala sa mga bagay mga ka-farmers na para malakas yung resistensya ng ating mga alagang manok ay dapat yung mga manok na crossbreed, yun talaga yung may malakas na resistensya sa mga sakit. Hindi agad ito nagkakasakit basta crossbreed yung mga manok natin. So itong mga white leghorn ko, meron din akong mga pure na white leghorn, itong mga bagong tubo ko na mga manok. So hindi din sila nagkakasakit o hindi din madali na tinatamaan ng sakit na ito. So yan, itong mga manok na ito, mga pure white leghorn na ito, hindi ito agad sila nagkakasakit. So swerte mga ka-farmers dahil yung mga manok ay malakas yung resistensya nila. So merong iba na mga pure na mga white leghorn o pure na mga manok. So yun talaga, dapat pipiliin talaga nila yun dahil once na magpapapuro ka ng mga manok mga ka-farmers, meron talagang tendency na merong madaling magkakasakit o mahina yung resistensya kapag nagpapapuro ng manok. So itong sa akin, swerte na lang ako dahil hindi sila agad nagkakasakit. So masakitin lang yung itsura nila pero hindi yan dumaan sa sakit. Kahit na yung pamamaraan ko mga ka-farmers sa pagbibreed ng mga nagpapapuro ako ay yung pagbabalik-balik ko sa kanilang parents, yung kanilang nagiging anak. So sa awa naman ng Diyos mga ka-farmers, hindi naman lumabas yung mga manok na sakitin. Itong mga manok na ito yung pruweba o nagpapatutuo na hindi kapag nagpapapuro ka ng manok ay hindi lahat na nagpapapuro ay lumabas yung mga sakitin na mga manok. So yan mga ka-farmers, isa sa magandang breed ko dito sa aking manukan at hanggang ngayon ay binibreed ko ay itong aking mga white leghorn. So napakagandang ipang-cross din ito. So especially sa mga barred rock, pwede ding i-cross natin ito. Maganda yung nagiging resulta. Pwede din nating i-cross sa mga black australorp na mga inahin, itong mga rooster na white leghorn. Maganda din yung resulta. At isa pang bagay na gusto ko pang gawin na hindi ko pa nagawa ay yung pag-cross nito sa mga Rhode Island Red natin. So soon, sana makapag-cross tayo at matingnan natin kung ano yung kakalabasan nito. At meron na din akong 5 years
years old na rooster mga ka-farmers. Ito yung pinakamatanda nating white leghorn at ito yung original na white leghorn natin na ginagamit sa pagbibreed. So mapapansin nyo, hindi talaga sakitin ang manok na ito. So yan, malakas yung resistensya nito at ito yung gagamitin pa natin sa pagbibreed ng magiging yung mga apo niya na mga inahin. So napakagandang breed ang white leghorn. Alright? Ito ding mga inahin na crosses ng white leghorn at saka black australorp mga ka-farmers. Meron tayong 12 na mga manok o mga inahin na natira. So ni minsan mga ka-farmers, hindi ito nagkakasipon sila. So simula pagkasisiw hanggang nangingitlog na sila, hindi ko nakita o ni minsan hindi ko nakita ang merong sipon yung mga manok na ito. So kahit pa iba-iba yung panahon, so talagang malakas yung resistensya ng mga manok na ito. Kaya ito yung isa sa mga pinaplano ko pang paramihin dito sa manukan. Alright? Next naman mga ka-farmers ay itong ating Barred Plymouth Rock. So itong mga manok na ito mga ka-farmers ay matagal na dito sa aking manukan. So dito ako nag-umpisa mag-breed ng mga heritage chicken, especially itong ating Barred Plymouth Rock. Malakas yung resistensya nitong mga manok na ito mga ka-farmers, kaya isa ito sa mga may pinakamagandang palahi dito sa aking manukan. Hindi agad sila nagkakasakit. Kung meron mang nagkakasipon sa kanila mga ka-farmers, ay kaya rin din natin itong gamutin at dali lang mawala yung kanilang sakit. At yung resistensya nila sa init, ulan, ay kayang-kaya nila mga ka-farmers. Especially ito kapag nabilad sila sa init ay walang problema sa kanila dahil itong mga manok na ito ay may resistensya sa init at sa lamig. So itong mga manok na ito mga ka-farmers ay magandang palahiin, especially kapag nagko-cross tayo, at ito ay isa sa mga pinaparami ko dito sa aking manukan. At ito yung ginagamit ko din pang cross ng ibang lahi ko. Dahil dito mga ka-farmers, sa mga manok na ito ay magandang i-cross sa ibang lahi katulad ng black australorp at saka yung white leghorn dahil napapanatili nila yung malaking itlog o magandang klaseng resulta ng pangingitlog ng mga manok. At meron palang dalawang kulay itong aking mga rooster na Barred Plymouth Rock mga ka-farmers. Meron akong dark na Barred Plymouth Rock at meron din akong light na Barred Plymouth Rock. So same pa rin ang resulta mga ka-farmers. Maganda pa rin yung magiging resulta kahit alin yung gamitin natin sa pagbibreed. Ito, isa sa mga light side ng aking Barred Rock. Ito yung ginamit ko pang cross sa black australorp at yung magiging resulta nito ay napakaganda. Ang ginamit ko pala noon mga ka-farmers sa pagbibreed o yung experimental breed ko, which is maganda naman yung kinalabasan, ay gumamit ako ng Barred Plymouth Rock na inahin at yung rooster naman ay yung white leghorn. So ito yung mga itlog nila mga ka-farmers, malalaki kahit na matatanda na. Running 4 years old na itong mga inahin na white leghorn nakakross sa Barred Plymouth Rock. So yan yung maganda sa mga manok na ito, hindi na sakitin, malakas yung resistensya, nangingitlog kahit matanda na, at malalaki yung kanilang itlog. Alright? At sinubukan ko ring i-breed yung Barred Rock natin mga ka-farmers sa Oriental Fowls natin. So ito yung mga resulta mga ka-farmers at ito yung kinalabasan. So ang ginamit ko dito ay gumamit ako ng Barred Rock na mga inahin at gumamit din ako ng Oriental Fowls o ng rooster. So ito, nangingitlog sila, palaging nangingitlog yung manok natin. Ang kagandahan dito sa breed na ito mga ka-farmers, sa Heritage at saka yung Oriental Fowls, nangingitlog yung mga manok natin continuously at naglilimlim sila. So yun yung kinalabasan sa crossbreed natin na Barred Plymouth Rock at saka yung Oriental Fowls natin. So yan ang mga itlog nila mga ka-farmers, hindi masyadong kalakihan pero maganda yung quality at unti-unti itong lumalaki pag matanda na yung mga crossbreed natin. Alright? At ang huli sa ating listahan mga ka-farmers ay itong Black Australorp na mga manok natin. So ito yung may huli sa ating listahan na may pinakamalakas na resistensya ng mga manok dito sa ating manukan. So itong mga manok na ito mga ka-farmers, although hindi ito agad nagkakasakit, pero meron kasi akong isang batch ito mga ka-farmers na yung mga matatanda ko na nasa 3 years, running 4 years old na tinamaan ng sakit. Yung hindi ko ginamot
dahil akala ko mawawala lang. So natagalan tayo mga ka-farmers bago gumaling yung mga manok na ito at unti-unti ay bumabalik pa rin yung kanilang sipon. Ang kagandahan lang sa mga manok na ito dahil mataas yung kanilang resistensya, kahit na nagkakasipon sila ay bumalik yung sigla, at yung iba na wala yung sipon, although merong natitira na meron pang sipon, pero mostly sa kanila mga ka-farmers ay nawala na yung sipon at naka-recover sila. So matagal din silang nagkakasipon mga ka-farmers, mahigit isang buwan. Kaya walang itlog sila noon at na-surprise ako mga ka-farmers dahil sa lakas ng resistensya nila ay gumaling sila at saka bumalik yung sigla nila sa pangingitlog. So yun ang kagandahan sa mga manok na ito. At yung mga manok na ito pala mga ka-farmers ay heat resistance, dahil kung ibibilad mo sila sa araw o sa naka-free range lang sila at mainit yung panahon, ay magsusurvive ang mga manok na ito, dahil itong mga manok na ito ay nakadesign talaga sila na ma-endure nila yung init at saka lamig, especially kapag yung tag-ulan mga ka-farmers at saka tag-init, kayang-kaya nila yung panahon na iyon. So ito ay isa sa mga pinapangarap ko noon talaga ng mga manok na makuha o ma-acquire man lang, dahil sa kanilang resistance sa sakit at saka itong sa panahon. So maganda ito dito sa Pilipinas dahil yung panahon natin ay biglang init at saka lamig lang naman yung panahon, kaya itong mga manok na ito ay suitable talaga sa atin at nagbibigay ito ng maganda, malaki at quality na mga itlog. Once din na makross ito mga ka-farmers sa ibang lahi ng manok kagaya ng White Leghorn at saka yung Barred Rock, ay yung magiging anak nila, yung crosses natin, ay malakas din yung kanilang resistensya. Kayang-kaya yung init na panahon at saka ginaw na panahon. So ito mga ka-farmers, at yung sakit ay hindi talaga agad matatamaan ng sakit kapag yung mga manok natin ay crosses, especially kapag Black Australorp yung ginamit natin na baseline o i-cross natin sa ibang lahi. So napakagandang lahi na manok ito mga ka-farmers, na pwede nyong gayahin din ito o gusto nyong ma-acquire sa inyong manukan. So malalaking itlog, maraming magbigay ng mga itlog, quality na mga itlog yung binibigay ng ating mga Black Australorp. So hindi kayo papabayaan itong mga manok na ito. Alright, that's it. Maraming salamat.